tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking tensyon ang yumayanig ngayon sa gitnang silangan matapos ideklara ng militar ng Iran ang isang direktang pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga estratehikong pasilidad militar ng Estados Unidos sa Kuwait. Tinamaan umano ng mga drone ang Ahmed Al-Jaber Air Base na itinuturing na isa sa pinakamahalagang himpilan ng hukbong Amerikano sa buong rehiyon ng Golpo. Agad itong nagdulot ng matinding pangamba sa buong daigdig. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng Iran, ang mapangahas na operasyong ito ay isang mabilis at direktang tugon sa mga airstrike na isinagawa kamakailan ng Estados Unidos laban sa kanilang teritoryo. Ang pag-atake sa Ahmed Al-Jaber Air Base ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga tumpak na pag-atake sa labas ng kanilang bansa gamit ang mga makabagong Unmanned Aerial Vehicle o UAV. Sa mga ulat na inilabas ng kilalang Tasnim News Agency ng Iran, binigyang diin ng pamunuan ng militar na ang kanilang mga target sa loob ng base ay hindi pangkaraniwan kundi mga kritikal na infrastruktura. Kabilang umano sa mga matagumpay na tinamaan ng kanilang mga drone ang mga hangar ng eroplano, mga sopistikadong sistema ng komunikasyon sa pamamagitan ng satellite, at iba pang mga bodega kung saan nakaimbak ang mahahalagang kagamitang militar. Ang Ahmed Al-Jaber Air Base na matatagpuan sa Kuwait ay kilala bilang isang napakahalagang sentro para sa pagmamanman mula sa himpapawid at pagsuporta sa mga taktikang operasyon ng militar ng Estados Unidos sa buong gitnang silangan. Sa pamamagitan ng pag-target sa partikular na pasilidad na ito, nilalayon ng Iran na paralisahin o kahit paano ay lubhang pahinain ang kakayahan ng Amerika na subaybayan ang mga galaw ng militar sa himpapawid. Mismong ang pamahalaan at militar ng Iran ang nagkumpirma na ang marahas na hakbang na ito ay isinagawa bilang ganti sa naunang pag-atake ng Estados Unidos sa isla ng Qeshm, isang estratehikong isla ng Iran na matatagpuan sa kipot ng Hormuz. Para sa pamahalaan sa Tehran, ang pag-atake sa Qeshm ay itinuturing na isang direktang paglabag sa kanilang pambansang soberanya na hindi maaring palampasin ng walang katapat na tugong militar. Ngunit hindi lamang sa Kuwait nagtapos ang mapangahas na opensiba ng Iran sa pagkakataong ito. Sa isang hiwalay ngunit kaugnay na ulat, nagpadala ng opisyal na babala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Jordan. Inihayag ng IRGC na ang kanilang mga unit panghimpapawid at pangkalawakan ay naglunsad din ng serye ng mga ballistic missile patungo sa Al-Azraq Air Base sa Jordan, kung saan umano nakabase ang mga modernong F-35 fighter jet. Ang Al-Azraq Air Base ay isa pang kritikal na himpilan para sa mga puwersang Amerikano na nagbabantay sa kapayapaan at mga interes ng Amerika sa gitnang silangan. Ayon sa opisyal na pahayag ng IRGC, ang pag-atake gamit ang mga ballistic missile ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga runway at sa mga hangar na ginagamit para sa pagpapanatili ng mga sopistikadong eroplanong pandigma na nakatalaga sa rehiyon. Sa isang napakatapang at kontrobersyal na pahayag, inangkin ng IRGC na ganap nilang nawasak ang tatlong F-35 fighter jet ng Estados Unidos sa kasagsagan ng pag-atake sa Jordan. Bukod dito, sinabi rin nilang may tatlo pang katulad na sopistikadong eroplano ang nagtamo ng matinding pinsala. Kung mapatutunayan ng ulat na ito, magiging isa ito sa pinakamalaking pagkawala ng kagamitang panghimpapawid ng Estados Unidos sa kasaysayan. Ang paggamit ng mga ballistic missile laban sa Al-Azraq Air Base ay direktang idineklara ng IRGC bilang isa pang pagganti sa mapangwasak na pag-atake ng Amerika sa isla ng Qeshm. Binigyang diin ng pamunuan ng IRGC na ang bawat agresyon ng Estados Unidos ay haharapin nila ng may mas matinding puwersa at wala silang uurungan upang ipagtanggol ang kanilang pambansang interes at karangalan laban sa anumang uri ng panlabas na banta. Naglabas din ng IRGC ng matinding babala tungkol sa hinaharap ng buong rehiyon. Ayon sa kanila, ang labanang ito kasama ang suporta ng iba pang kaalyadong puwersa sa gitnang silangan ay magpapatuloy at hindi hihinto hanggat hindi lubusang napapalayas ang huling sundalong Amerikano mula sa tinatawag nilang lupang Islamiko. Ipinapakita ng pahayag na ito ang kanilang pangmatagalang layunin na alisin ang impluwensiya ng Amerika sa rehiyon. Hindi lamang ang Estados Unidos ang binalaan ng Iran sa kanilang opisyal na pahayag. Nagpadala rin ang IRGC ng malinaw at nakatatakot na mensahe sa mga karatig bansang patuloy na nagbibigay ng tulong o nagpapagamit ng kanilang mga base militar sa mga kaaway ng Iran.
Babala ng IRGC kung hindi babaguhin ng mga bansang ito ang kanilang gawi at pakikipagtulungan sa Amerika, makakaranas din sila ng napakatinding pagganti. Sa kabila ng mabibigat na pahayag at mga pag-angkin ng Iran, partikular na ang pagkawasak umano ng mamahaling mga F-35 fighter jet na nanatiling tahimik ang Pentagon at ang pamahalaan ng Estados Unidos. Wala pa silang inilalabas na opisyal na tugon o kumpirmasyon hinggil sa tunay na lawak ng pinsala sa Kuwait o Jordan. Lalo lamang nitong pinatataas ang espekulasyon at tensyon sa pandaigdigang komunidad na naghihintay sa magiging tugon ng Washington. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ng Iran ay naganap ilang oras lamang matapos i-anunsyo ng militar ng Estados Unidos ang sarili nitong malawakang airstrike. Ayon sa Washington, naglunsad sila ng mga pag-atake laban sa 12 din ng target ng IRGC sa mismong teritoryo ng Iran. Ang hakbang na ito ng Amerika ang siyang nagpasiklab sa kasukuyang siklo ng marahas na pagganti at kontrapagganti sa pagitan ng dalawang bansang tila walang balak umatras. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, kabilang sa mga target na kanilang binomba sa loob ng Iran ang mga punong himpilan ng militar, mga pasilidad ng missile at drone, pati na rin ang mga radar at sistema ng depensa sa baybayin. Sinabi ng CENTCOM na layunin ng mga airstrike na pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng mga operasyong pandagat at panghimpapawid laban sa mga barko at base ng Amerika sa rehiyon. Ipinahayag ng CENTCOM na ang kanilang mga naunang airstrike ay isang malakas at direktang babala sa Tehran upang ihinto ang mga agresibong pagkilos nito sa rehiyon. Gayunpaman, sa halip na umatras, pinili ng Iran na maglunsad ng mas malalaking pag-atake gamit ang mga drone at missile sa Kuwait at Jordan. Ipinakikita nito na ang estratehiya ng Amerika sa pagpigil o deterrence ay nahaharap sa isang matinding hamon. Bago ang mga pangyayaring ito noong ika-28 ng Hulyo, naglunsad na rin ang IRGC ng isang sorpresang pag-atake gamit ang mga ballistic missile mula sa teritoryo ng Iran patungo sa mga posisyon ng militar ng Amerika sa gitnang silangan. Bagamat inangkin ng Estados Unidos na matagumpay nilang naharang ang lahat ng missile, malinaw na ang insidenteng ito ang naging pangunahing mitya ng kasalukuyang krisis militar. Ang pag-atake noong Hulyo 28 ang kauna-unahang pagkakataong gumamit ang Iran ng mga ballistic missile laban sa mga pasilidad ng Amerika mula nang ipahayag ni Pangulong Donald Trump ang pansamantalang paghinto sa mga airstrike ng Amerika laban sa Iran noong Hulyo 24. Ang mabilis na pagtatapos ng maikling panahon ng diplomasya ay nagpapakita kung gaano kabilis maaaring magbago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, matapos mabatid ang mga pag-atake sa Jordan at Kuwait, mabilis na nagpahayag si Pangulong Donald Trump na hindi hahayaan ng Estados Unidos na manatiling walang kaparusahan ang mga pagkilos na ito ng Iran. Nagbabala ang White House na maglulunsad ang Washington ng napakalakas at mapangwasak na mga ganting salakay upang protektahan ang kanilang mga sundalo at interes sa buong gitnang silangan sa lalong madaling panahon. Dahil sa mga pangyayaring ito kasalukuyang nakatayo ang buong rehiyon sa bingit ng isang ganap na digmaan. Nagsisimula ng maghanda ang mga kaalyado ng magkabilang panig para sa posibleng paglawak ng labanan. Masusing nagbabantay ang mga bansa sa Asya kabilang ang Pilipinas dahil sa libu-libong mamamayan nilang nagtatrabaho sa rehiyon na maaaring maapektuhan ng anumang malawakang kaguluhan sa seguridad at ekonomiya. Isang malaking pagbabago sa estratehiya ng digmaan ang kasalukuyang nagaganap sa silangang Europa. Inilunsad ng Ukraine ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga drone laban sa mga bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking plataporma ng e-commerce na tinaguri ang Amazon ng Russia. Noong Hulyo lamang, hindi bababa sa 9 na malalaking sentro ng logistics at bodega ng kumpanya ang tinamaan ng mga pagsabog na nagdulot ng malalaking sunog at bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya ng Moscow. Ayon sa mga eksperto sa militar, ipinapakita ng mga bagong target na ito na pinalalawak ng Kyiv ang estratehiya nito upang direktang pahinain ang ekonomiya ng Russia. Hindi na lamang nakatuon ng Ukraine sa mga infrastruktura ng enerhiya, mga planta ng pagpino ng langis at mga imbaka ng gasolina. Sa pamamagitan ng pag-target sa sistema ng kalakalan, layo nitong lumikha ng matinding krisis sa loob mismo ng mga pangunahing lungsod ng Russia. Ang Wildberries ay itinatag noong 2004 ni Tatiana Kim, ang pinakamayamang babae sa Russia. Mula sa isang simpleng online shop na nagbebenta ng mga damit, mabilis itong lumago at naging pinakamalaking online marketplace sa bansa at sa mga karatig bansa nito.
Dahil sa napakalawak nitong saklaw, tinagurian itong bersyon ng Amazon sa Russia at humahawak sa halos kalahati ng kabuang benta sa e-commerce. Sa kasalukuyan, nagmamay-ari ang Wildberries ng mahigit 200 sentro ng logistics na may kabuang lawak na 5.2 milyong metro kwadrado. Patuloy din ang pagpapalawak nito sa mga lugar tulad ng Belarus, Kazakhstan at maging sa Crimea. Milyon-milyong produkto mula sa mga kagamitang elektroniko, pagkain, kosmetiko hanggang sa mga kasuotan ang ibinebenta rito dahil dito naging napakahalagang haligi ito ng ekonomiya. Ngunit bakit nga ba naging pangunahing target ng militar ng Ukraine ang mga bodega ng isang kumpanyang nakatuon sa tingyang kalakalan? Ayon sa mga opisyal na pahayag mula sa Kyiv, may dalawang malalim na dahilan ang pag-atake sa Wildberries, ang aspetong pang-ekonomiya at ang direktang kaugnayan nito sa militar. Naniniwala ang Ukraine na ang mga pasilidad na ito ay hindi lamang naglilingkod sa mga sibilyan kundi may malaking papel din sa digmaan. Inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang mga bodegang inatake ay may direktang kinalaman sa pag-supply ng mga piyesa ng drone, kagamitang pangnabigasyon at iba pang teknikal na bahagi para sa militar ng Russia. Sa pagsusuri sa website ng Wildberries, makikita ang maraming produktong maaaring gamitin sa labanan tulad ng mga bulletproof vest, helmet, radyo at iba pang kagamitang may dobleng gamit sa larangan ng depensa. Ipinaliwanag ng mga analista na ang sistema ng pagkuha ng supply ng hukbong Ruso ay madalas na nakatuon lamang sa mabibigat na armas at bala. Dahil dito, maraming sundalo at maliliit na unit ng militar ang napipilitang bumili ng sarili nilang kagamitan, tulad ng uniforme generator, maliliit na drone at kagamitang pangkomunikasyon. Ginagamit nila ang mga sikat na online platform tulad ng Wildberries upang mapunan ang kanilang mga kakulangan. Ayon kay Peter Dickinson mula sa Pacific Council, nagkaroon pa umano ang Wildberries ng isang espesyal na kategoryang pinamagatang lahat para sa espesyal na operasyong militar. Nag-alok umano ito ng halos 250,000 produktong may kaugnayan sa digmaan. Nais ng Ukraine na putulin ng mapagkukunang ito upang limitahan ang kakayahan ng Russia na magpadala ng agarang supply sa mga tropa nito sa harapan. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng pamahalaan ng Russia ang mga akusasyong ito. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ang Wildberries ay isang purong sibilyang negosyo at walang anumang kinalaman sa paglilingkod sa militar. Inakusahan niya ang Ukraine ng sadyang pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura upang maghasik ng takot at magdulot ng pinsala sa mga ordinaryong mamamayang walang kinalaman sa nagaganap na labanan. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na ang pinakamalaking motibasyon ng Kyiv ay ang pagpapahina sa ekonomiya. Ang e-commerce ay kasalukuyang kumakatawan sa 26% ng kabuang tingyang kalakalan sa Russia at ang Wildberries ang humahawak sa halos kalahati nito. Kasama ang kakumpetensya nitong Ozon, ang dalawang platapormang ito ay nagpapatakbo ng isang sektor ng ekonomiya na sinasabing katumbas ng mahigit 8% ng kabuang GDP ng Russia. Bukod sa kontribusyon sa GDP, humigit kumulang 4 na milyong trabaho o mahigit 5% ng kabuang lakas paggawa sa Russia ang direkta o hindi direktang nakadepende sa dalawang kumpanyang ito. Ang anumang malalang pagkagambala sa kanilang operasyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa trabaho at katatagan ng lipunan. Isa itong kalagayang nais umanong samantalahin ng Ukraine upang magdulot ng panloob na pressure sa pamahalaan. Ipinapakita rin ng mga ulat na sa simula ng taong ito, binili ng pamahalaan ng Russia ang 5% bahagi sa Wildberries. Ipinapakita ng hakbang na ito ang lumalaking papel ng kumpanya sa pambansang estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa. Sa pag-target sa Wildberries, direktang hinahamon ng Ukraine ang isang pambansang ari-ariang itinuturing ng Kremlin na mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya nito. Ayon kay Sergey Semko mula sa Data Insight, ang pagkasunog pa lamang ng mga bodega ng Wildberries sa mga rehiyon ng Moscow at Tambov ay nagdulot na ng pinsala sa mga kalakal na nagkakahalaga ng halos 2.9 bilyong dolyar. Ayon naman sa iba pang pagtataya, humigit kumulang 10% ng kabuuang kapasidad ng imbaka ng Wildberries ang tuluyang nawasak o napinsala sa loob lamang ng Hulyo dahil sa mga pag-atake ng drone. Direktang nakaapekto ang pinsalang ito sa mga lokal na negosyante. Ibinahagi ng fashion designer na si Victoria Terekhova na kapapadala pa lamang niya ng kanyang koleksyon ng mga damit pambata sa bodega sa Electrostal nang maganap ang pag-atake. Nawalan siya ng 12,000 produkto, nakatumbas ng 45% ng kanyang kabuuang inventaryo matapos masunog ang kanyang mga paninda.
Katulad nito, nakaranas din ng matinding dagok si Oleg Kondratiev, ang kapwa tagapagtatag ng tatak na airbase, nang masunog ang kaniyang mga produktong nagkakahalaga ng 5 milyong ruble. Dahil sa paghinto ng benta sa plataporma, hindi na niya kayang bayaran ang kaniyang mga utang sa bangko at mga buwis. Ipinapakita ng sitwasyong ito kung paano nagiging biktima ng digmaan ang maliliit na negosyong walang direktang kinalaman dito. Ayon kay Denise Tillerman, isang eksperto sa pagtatanggol mula sa Ukraine, tina-target din ang wild berries dahil sa malalim na ugnayan nito sa mga bangkong kontrolado ng pamahalaan ng Russia tulad VTB at Sberbank. Inilarawan niya ang kumpanya bilang isa sa pinakamalalaking nangungutang sa bansa. Kung tuluyang babagsak o hihinto ang operasyon ng wild berries, maaari itong magdulot ng matinding domino effect sa buong sistema ng pagbabangko. Ang wild berries ay iniulat na may utang na aabot sa mahigit 1.3 trilyong ruble at malaking bahagi nito ay mula sa Sberbank, ang pinakamalaking bangko sa Russia. Ayon sa ekonomistang si Konstantin Sonin, kung mapipilitan ang kumpanya na magbayad ng malaking kompensasyon sa mga negosyante, maaaring pumasok ang pamahalaan upang magbigay ng tulong pinansyal. Maaari naman itong magpataas sa inflasyon at magpahina sa pambansang salapi. Ang bagong estratehiyang ito ng Ukraine ay naglalayong ipadama sa mga ordinaryong mamamayan at negosyante sa Russia ang tunay na halaga at pinsalang dulot ng digmaan. Umaasa ang Kyiv na sa pamamagitan ng paglikha ng matinding hirap sa pang-araw-araw na pamumuhay at kalakalan, magkakaroon ng sapat na pressure sa Kremlin upang pilitin itong bumalik sa hapag ng negosasyon o bawasan ang tindi ng mga pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Gayunpaman, nagbabala si Natalia Kovaleva mula sa Chatham House na masyado pang maaga upang sabihin kung magiging epektibo ang estratehiyang ito. Sa nakalipas na 4 na taon, napatunayan ng ekonomiya ng Russia ang kakayahan nitong makibagay sa matitinding krisis mula sa mga parusa ng kanluran at pagkasira ng supply chain hanggang sa pagtaas ng buwis, mga suliranin sa internet at kakulangan sa gasolina. Sa huli, iginiit ni Pangulong Vladimir Putin na nananatiling matatag ang mga pangunahing industriya ng bansa sa kabila ng mga panlabas na pagtatangkang guluhin ang ekonomiya nito. Ang labanang ito sa larangan ng e-commerce ay maaring patuloy na maging mahalagang bahagi ng makabagong digmaan kung saan maging ang bawat bodega ay maaari ng ituring na isang larangan ng labanan.